Ang kwento ni Tatay Lando. Sa isang maliit na baryo, may isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang Tatay Lando. Si Tatay Lando ay hindi nakapag-aral na mataas. Hanggang ikatlong baitang lang siya sa paaralan. Dahil bata pa lamang siya ay kailangan na niyang tumulong sa kanyang mga magulang sa bukid. Ngunit kahit kulang sa kaalaman at hindi marunong sa maraming bagay, si Tatay Lando ay may isang napakahalagang katangian. Masipag siya at matyaga. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Tatay Lando. Dinidiligan niya ang kanyang maliit na taniman, nag-aalaga ng hayop at kung minsan ay pumapasok sa bayan para magbuhat ng sako ng palay o gulay bilang hanap buhay. Kahit anong trabaho, basta't marangal, tinatanggap niya. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanya. "Lando," sabi ng kapitbahay nilang si Mang Teryo, "sayang ang sipag mo, hindi ka rin naman naasenso. Wala kang tinapos, wala kang alam sa negosyo." "Oo nga," dagdag pa ng isa, "hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na makakaahon sa hirap." Ngunit, hindi nagpapatinag si Tatay Lando. Nginingitian niya lamang ang mga taong namumutya at ang tanging sagot niya ay, "Basta't para sa aking mga anak, hindi ako titigil. Kahit gaano kahirap, basta't marangal, gagawin ko." Meron siyang asawa at 3 anak. Si Ana, ang panganay, ay mahilig magbasa, kahit luma ang mga libro. Si Marco, ang pangalawa, ay masipag din at gustong maging guro. At si Lisa, ang bunso, ay palatawa at nangangarap maging isang doktor. Tuwing gabi, kahit pagod na pagod, umuuwi si Tatay Lando, dala ang kaunting kinita. Bumibili siya ng bigas at konting ulam. At kahit minsan ay tuyo at asin lamang ang nasa mesa, masaya silang nagsasalo-salo. Dahil alam ng mga bata na pinaghirapan ng kanilang ama ang bawat butil ng kanin. Madalas din kausapin ni Tatay Lando ang kanyang mga anak. "Mga anak, wala man akong naabot sa pag-aaral, sisikapin kong mapagtapos ko kayo. Basta't huwag kayong titigil sa pag-aaral. Yan lang ang kayamanan na maipapamana ko sa inyo." Dumaan ang maraming taon, lumaki ang mga anak at dumami rin ang problema. Minsan, wala silang pambayad ng matrikula. Minsan, may sakit ang isa, pero wala silang pera para sa gamot. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pang nagsikap si Tatay Lando. Nagbenta siya ng gulay sa palengke, namasukan bilang tagabuhat, at minsan ay nagtrabaho hanggang hating gabi. Walang reklamo, walang iniisip, kundi ang kapakanan ng pamilya. At dahan-dahan, natupad ang kanyang pangarap. Si Ana ay nakatapos ng kursong inhinyero, si Marco ay nakapagtapos bilang isang guro, at si Lisa ay nakamit ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Nang araw ng kanilang pagtatapos, hindi maitago ni Tatay Lando ang kanyang luha. Nakita niya ang bunga ng kanyang pawis at tiyaga, at kahit wala siyang medalya, pakiramdam niya ay siya ang pinakapanalo sa lahat ng magulang sa buong baryo. Lumipas pa ang maraming taon, nakatulong ang bawat anak kay Tatay Lando. Nagtipon-tipon silang 3 at nag-usap. "Mga kapatid," sabi ni Ana, "ang ating ama ay tumanda na sa kakatrabaho. Panahon na para tayo naman ang bumawi." "Tama," sagot ni Marco. "Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo sa kinalalagyan natin." "Oo," dagdag ni Lisa. "Gawin natin ang matagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng negosyo para hindi na siya magtrabaho ng sobra." At nagtulong-tulong silang 3. Ipinatayo nila ang isang maliit na tindahan na kalaunan ay lumaki at naging matagumpay. Ipinangalan nila iyon sa kanilang ama. Nang ipakita nila ito sa kanilang ama, hindi na napigilan ni Tatay Lando ang luha. "Mga anak, maraming salamat. Hindi ko inaakalang darating ang araw na to. Hindi pala ako nabigo. Ang sipag at sakripisyo ko ay may kabuluhan."
At mula noon, naging mas maginhawa ang buhay ni Tatay Lando. Hindi na siya kailangang magbuhat ng mabibigat o magtrabaho ng lampas sa kaya ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang sipag at pagmamahal, napatunayan niya na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan, kundi sa tibay ng puso at tiyaga ng isang ama para sa kanyang pamilya. Aral ng kwento: huwag maliitin ang taong masipag kahit kulang sa kaalaman. Ang tunay na kayamanan ng magulang ay ang tagumpay ng kanyang mga anak. Ang pagmamahal at sakripisyo ay bumabalik ng higit pa sa iyong inaakala. Noong araw, walang makabagong kagamitan. Noon, kahoy, bato at buto lang ang gamit sa pagsasaka at pangangaso. Mahirap, pero natututunan nilang gumawa ng sariling paraan. Simpleng tirahan. Kuweba at bahay kubo ang kanilang silungan. Kahit payak, ligtas sila dito mula sa ulan at init ng araw. Pagkuha ng pagkain, kailangan nilang mangaso ng hayop o manguha ng prutas at gulay. Kapag walang huli, tiis gutom sila. Pero kapag may nakuha, sama-sama silang nagsasalo. Dito naramdaman ang tunay na pagkakaisa ng pamilya. Likas na gamot. Wala pang ospital o doktor, kaya halaman, ugat at dahon lang ang panlunas. Nakilala nila ang likas na yaman at natutong gumamit ng kalikasan para sa kanilang kalusugan. Mahirap ang transportasyon. Lakad o bangka lang ang paraan ng paglalakbay. Mabagal man, nagkaroon sila ng oras para magkausap, magkwentuhan at magtulungan habang naglalakbay. Pakikipaglaban sa kalikasan. Kinailangan nilang depensahan ang sarili laban sa mababangis na hayop. Ang tapang at talino nila ang naging sandata para mabuhay. Paglikha ng apoy. Bago makapagluto, kailangan pang magkiskisa ng bato o kahoy. Sa kabila ng hirap, kahit mahirap ang buhay noon, masasabi pa rin nating masaya ang mga tao sa kanilang simpleng pamumuhay. Wala mang magagarbong gamit, buo at mas matibay ang kanilang samahan bilang pamilya at komunidad. Sama-sama silang nagtatanim, nanguhuli ng isda, at nagkakainan sa ilalim ng buwan at bituin. Ang bawat maliit na bagay ay napakahalaga. Isang prutas, isang isda, o kahit init ng apoy ay pinapahalagahan at ipinagdiriwang. Ang ating mga ninuno ay nagpapatunay na hindi kailangang marangiya ang buhay para maging masaya. Sa sipag, tiyaga, pagtutulungan at pagmamahalan ng pamilya, naging makulay at payapa ang kanilang simpleng pamumuhay.